Magandang araw mga tagapakinig. Ako si Ate LJ at sa bawat buhay natin may mga pahinang ayaw nating kalimutan. Yung mga pahinang minsan lang natin nabasa pero paulit-ulit nating binabalikan sa alaala. Ngayong araw, samahan niyo ko sa part 1 ng ating kwento, Simula ng Pahina. Isang high school love story na nagsimula sa isang simpleng pagkikita. Pero naging dahilan para magbago ang ritmo ng dalawang puso. Si Mary, second year student. Palaging maaga, palaging may dalang notes at palaging tahimik. Mahilig siyang magsulat ng mga tula sa likod ng notebook niya. Mga salitang hindi niya kayang sabihin sa kahit sino. Pero nitong pasukan, may isang pangalang madalas nang lumilitaw sa mga tula niya. Si Joseph. Si Joseph yung tipo ng estudyanteng kahit late pumasok, parang walang teacher na nagagalit kasi lagi siyang nakangiti. May charm, may confidence, at may kakaibang aura na hindi mo alam kung nakakainis o nakaka-inlove. Hindi ko alam kung bakit tuwing napapatingin ako sa kanya, parang gusto kong isulat lahat ng nararamdaman ko. Baka kasi kapag isinulat ko, hindi ako masyadong halata. Sabi ni Mary. Hapon na noon, uwian na. Si Mary nagmamadaling ayusin ng mga gamit niya. Pero sa pagmamadali, nahulog ang mga papel niyang puno ng tula. Haha, uy, sorry. Akin na, tulungan na kita. Grabe, parang library itong dala mo ah. Haha, hindi naman, notes lang yon. Notes? Parang may mga drawing at tula dito ah. Sino tong Jay na laging pinapanggit mo? Ah, wala yon, project lang yan sa English. Sure ka? Eh bakit? May puso sa tabi. Hindi alam ni Mary kung matutuwa ba siya o mahihiya. Pero sa unang pagkakataon, napansin siya ni Joseph at sa simpleng pagbabalik ng papel na iyon, nagsimula ang isang pahinang hindi niya inakalang babasahin na araw-araw. Kinabukasan, ibang pakiramdam ni Mary. Habang naglalakad sa koridor, may kakaibang saya. Parang may hinihintay siyang hindi niya maipaliwanag. Pumasok niya ng classroom. Naroon si Joseph. Maagang nakaupo, ngumingiti. Good morning, Miss Library. Ha? Ako ba yun? Siyempre, ikaw lang naman yung may notes na may tula at puso. By the way, pwede ba katang tawaging Miss Writer? Kung gusto mo, pero dapat ikaw, Mr. Latecomer. Deal! Pero, may promise ka. Ituro mo sa akin kung paano gumawa ng tula. At doon nagsimula ang pagkakaibigan nila. Madalas silang mag-usap sa lunch, sabay mag-review bago exam, at minsan nagbubunutan ng notebook kapag nagkokopyahan sa assignment. Unti-unting nagbago ang tahimik na mundo ni Mary. Ang dami naming pinag-usapan. Mula sa mga arap na maging architect hanggang sa gusto kong magsulat ng libro, at sa bawat araw, mas naging malinaw sa akin na gusto ko siyang maging parte ng bawat pahina ng buhay ko. Isang hapon, umulan ng malakas, naabutan silang dalawa sa kantin. Walang payong, walang uwian. Habang pinapanood ang ulan, tahimik lang silang dalawa. Ang gati ng ulan, no? Para mo tinotanggal lahat ng malungkot. Oo, pero minsan nakakatakot din. Kasi may mga bagay na hindi mo mababalikan pagkatapos ng bagyo. Kuya mo dapat habang nandiyan pa, sulitin natin. Halika, sabay tayo sa ulan. Ha? Mababasa tayo. Di, okay lang. At least may story tayong masusulat, di ba? At doon sa ilalim ng ulan,
unang beses silang magkasabay sa isang pahina ng tadhana. Walang label, walang harapang I love you, pero sapat na yung tawanan at titig na pareho nilang naiintindihan. Minsan, hindi mo agad malalaman na nagsisimula na pala ang isang mahalagang kabanata sa buhay mo. Minsan, isang ngiti lang, isang tula o isang biglang ulan. Iyon na pala ang simula ng pahina na hindi mo kailanman makakalimutan. Ito ang part 1, simula ng pahina. Ang umpisa ng kwento ni na Mary at Joseph, dalawang estudyante, di inaasahang maging parte ng parehong kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, dito lang sa pahina. A High School Love Story. Ako si Ate LJ at tandaan nyo, minsan ang pinakamagandang simula ay yung hindi mo inaasahan.